At samantala, kahapon nga po bilang paghahanda sa nalalapit na World Peace Day, ito, nagaganapin sa Setyembre 21, nagsagawa naman ng isang video conference ang iba't ibang paaralan sa bansa sa titulong Face to Faith. Ito'y sa pangunguna ng Tony Blair Faith Foundation at ng Department of Education. Narito po ang report. Magkakaiba man ang ating lahi, maging ang ating mga pananampalataya, ngunit bawat isa ay may mithiin sa buhay, sa sarili man o para sa lahat, ang kapayapaan. Bilang paghahanda sa darating na World Peace Day sa September 21, 2013 ng buong mundo, naglunsad naman ng iba't ibang programa ang bawat bansa upang gunitain ito. At sa Pilipinas, sa tulong ng Tony Blair Faith Foundation na nakipagsanib puwersa sa Department of Education, ang kanilang programa ay nakasentro sa mga paaralan. Patunay dito, mga inaabangang programa ng mga estudyante ay ang video conference dialogue na sumasailalim sa programang Face to Faith. Kalahok sa mga nasabing programa ay ang mga eskwelahan mula sa iba't ibang panig ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa Luzon, kasama ang Xavier School, Santa Lucia High School at Paco Catholic School. At sa Mindanao, kabilang naman ang Ateneo de Zamboanga University. Sa unang araw ng nagpagsisimula ng programa, ika-2 ng Agosto ngayong taon, nagsimula ang aktibidad ng alas 2 ng hapon at natapos ito ng alas 3:30. Sa ating nabisitang paaralan, Paco Catholic School sa Maynila, natunghayan natin na sa loob ng 1.5 oras, nabigyan ng pagkakataon ang bawat mga estudyante sa iba't ibang paaralan na may pahiwatig ang kanilang mga pananaw at saloobin sa iba't ibang relihiyon at kung paano nila naiintindihan ang kapayapaan bilang isang kabataan at paano rin nila ito maipapalaganap. Ang facilitator mismo ng nasabing aktibidad ay nasa London pa na siya ring naging moderator. Ang programang Face to Faith ay sinimula ng Tony Blair Faith Foundation na ang layunin ay ipalaganap ang paggalang sa iba't ibang relihiyong buong mundo. Ang nasabing programa ay nagsimula noong pang 2011 kung saan dito sa Pilipinas may 22 ng mga paaralan ang kalahok dito. Naniniwala ang mga estudyante ng PCS na sina Snow at Jonas na ang pagkakaiba ng relihiyon ay hindi hadlang upang makamit ang kapayapaan. Makakamit po natin kasi para ang layunin lang naman po ng mga relihiyon is kapayapaan. Na ang gusto po natin lahat ay magkaisa tayo at magkaroon ng unity para ma-develop din po yung country natin at parang maging one nation po. Dahil isa po tayong country, iisa lang po yung layunin natin patungo sa ating buhay. Huwag po sila na mabahala na itatrato silang iba dahil tao rin naman po tayo. Lahat po tayo tao, so pantay-pantay lang po tayo. Nagbigay rin ng kanyang mensahe si Leo Kimson, isa sa mga guro ng PCS para sa mga kabataan ngayon. Ang masasabi ko, lalong-lalo na ngayon sa mga kabataan na humaharap sa iba't ibang mga pagsubok, paano man ang relihiyon natin, isipin natin na we can make a difference sa ating magsisimula. No, kaya pinag-usapan natin, 'di ba, ay napag-usapan sa face to face, nagsisimula ang kapayapaan sa bawat isa sa atin. Okay? At naibabahagi natin sa ating pamilya, sa ating komunidad at lalong-lalo na sa ating bansa. So hindi lang 'yan basta iisang tao, dapat tayo magtulungan. Sabi nga ni Jose Rizal, ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan. So saan magsisimula ang kapayapaan? Saan magsisimula ang aksyon? Nasa sa inyong mga kamay. Sino nga ba naman sa atin ay hindi nagnanais na makamit ang tunay na kapayapaan? Ngunit ating tandaan na ang unang hakbang upang makamit ito ay mula sa ating sarili. Para sa Telebisyon ng Bayan, Princess Habiba Sarip.